Wow, breakfast time. Egg, tsaka corn. Bali, dalawang egg yan. Kinain ko na yung isa. Nilapon kaninang umaga. Tapos, corn, nilabon din. Yan din kasi yung breakfast nila. So, yun din yung breakfast ko. Sabi ko sa inyo nagbabawas ng timbang yung amo ko. So, pati kami damay. Pero ayos lang din kasi paggabi or lunch, ano naman ng pagkain. Nakakapili ng pagkain. And, hindi talaga ako nagra-rice. So, lahat lang ulam. So, healthy pa rin. Hindi naman diet na nagbabawas ka ng kain, hindi ka na healthy. So, kailangan pag magda-diet tayo, healthy pa rin yung food natin. Pero, babawasan lang natin. Ganon. May merienda pa yan na fruits, ganon. Tapos, may mga drinks ka pa na may milk ka pa. Pero, syempre, konti lang. Pag kanin kasi, sobrang bigat sa tiyan. Yun nakakataba pag sobrang daming kanin. Diba? Alam naman natin yan. Marami ng ulam, marami pang kanin, di tataba ka talaga. Pero pag ganito lang, healthy ka naman, busog ka naman, and hindi ka masyadong tataba. Ayan, kape. Kulo na yung tubig natin. Yummy! Excited na ako pumunta sa Macau, guys. Malapit na. 2 araw na lang, aalis na kami. Macau Day. Ano kaya itsura ng Macau, no? Hehehe. Tapos ko lang guys maglinis. And ngayon naman alam nyo na, prepare naman tayo ng lunch. Pero hindi ko na siya lulutuin bago magsundo kasi noodles ang lunch namin ngayon. So mamaya ko siya lulutuin pagdating natin, pagkagaling ko magsundo. So magpe-prepare lang ako ng for dinner. Diba? Lunch pa lang pero dinner na. So kasi frozen yung ating pork. Ayan, minced pork yan na frozen pa. So, binabad ko na kasi matagal bago siya matunaw. So, para mamaya, i-marinate na natin. And then, ibababad ko na rin yung ating, vegetable. Hindi ko alam kung anong tawag ito sa English, guys. Ang tawag ng amo ko dito ay salty vegetable. Ayan. Para siyang pichay. Ewan ko kung anong tawag ba dito. Na binabad sa asin. So, ibababad ko to sa tubig para mawala yung hindi masyadong maalat. So, ibababad muna natin siya. Ayan. Pag mamayang gabi, okay na to. Wala na masyadong alat. Mamayang hapon. Tapos, ikakat natin to ng maliliit. Kasi baka mamaya hindi ako makapag-vlog gawa na nandyan na yung amo ko ng hapon. So, pagkababad nito, hugas na. Chop-chop natin yan na maliliit. Tapos, bababad sa asukal. Lalagyan natin ng asukal. So, ayun. Tapos, lalagay na natin dun sa minced pork. And then, i-steam. Ayun. Lalagay mo ng soy sauce, asukal, asin, ganyan. So, ayun. Lagay ko lang sa tubig. Hindi ko alam kung anong English nito Kung may nakakaalam dyan, comment down below. Ayun. Hindi ko alam. Pero masarap ito pag nailagay mo na siya dun sa, dyan. Minced pork. Magasan muna. Tapos bababad natin sa tubig. Yan. Hanggang mamayang hapon. Naalis na ako. Magsusundo na tayo para hindi na tayo tumakbo ulit. Baka takbo-takbo na naman ako 1 minuto lang bago yung bus na ko. Ay, sige, mamaya ulit. Nang magsundo, guys. So, bago tayo sumakay ng bus, maglalakad na lang ako para makapag-vlog ako. Hayaan mo na yung bus na yan. Hayaan mo nang maiwan. So, ayun. Para dun sa mga na gustong mag-apply dito, ang dami nagtatanong. Yung mga first timer, guys, na mag-a-abroad, pero may experience dapat sa Pilipinas, Kung wala ka experience sa Pilipinas, tapos wala din sa abroad, hindi tawag dito, hindi ako nagre-refer ng ganun kay ma'am. Ayaw din kasi ni ma'am. Gusto niya yung may alam na. Alam niyo kung bakit? Walang time dito yung mga employer, na magiging employer, na magturo sa atin. Kaya gusto nila, may alam na tayo, lahat. Alam na natin kung at least basic sa pagluluto, sa pag-alaga ng bata, paglilinis. Kasi wala talaga silang time. Pag dating mo dito, bahala ka na dyan. Sasabihin lang sa'yo nila na yung mga dapat mong gawin. And then, hindi ka nila uutusan araw-araw. Kailangan may kusa ka. Kailangan alam mo na yung gagawin mo. Kasi, wala nga silang time para magturo sa atin. Kaya ang gusto nila, yung may mga experience na. So, kung may experience ka sa Pilipinas, kailangan nila ng certificate na galing doon sa previous employer mo. Kasi, ang tawag dito, paano nila malalaman na may experience ka na? Sinabi mo lang, pwede naman tayo magsinungaling, di ba? So, kailangan nila ng certificate mo na may experience ka na. Tapos, yung mga galing abroad din, kailangan finish contract,
mahirap kapag hindi finish contract. Nagdadalawang isip din sila na i-hire kayo. Kasi syempre magtataka sila ba't kayo hindi na finish contract, di ba? So ayun, kung hindi man kayo finish contract, at least meron kayo certificate kung bakit kayo na hindi nakapag-finish ng kontrata. Tapos, kailangan malakas pa tayo. Tsaka jolly. Kailangan pag ini-interview tayo, kailangan yung ano natin, anong tawag dito, yung parang jolly ba tayo, malakas tingnan, masayahin, tapos lagi nakasmile. Kasi kung hindi rin tayo papasa doon sa interview, hindi tayo magkaka-employer. Kasi ini-interview muna kasi yan ni Ma'am Mona at saka ni Ma'am Patricia bago nila ipasa doon sa mga employer. Gagawa kayo ng video, tapos magpipicture kayo, ipapasa nyo sa kanila. Yun din yung ibibigay nila doon sa mga employer, yung mga ibibigay nyo ng mga video and photo. So kailangan galingan nyo sa interview. Ang dami daw ngayong kailangan nila Ma'am Mona, kaya nag-share ako talaga sa inyo lagi ng pag-a-apply do sa Facebook. Follow nyo ko guys sa Facebook, Joanna Pot Vlogs. Ito rin yung name ko sa Facebook. Para may upload ako doon palagi everyday. Maiksi lang, 1 minuto lang. Dito sa YouTube hindi masyado. So ayun, sinashare ko to sa inyo kasi ang laki na ng sweldo guys ngayon. Mas lalo pang tumaas. 4,870 na. Nag-increase na naman. Mas talo nyo pa ako kung mag-a-apply kayo dito ngayon. Mas malaki yung sweldo nyo sa akin ng 3,000. 3,000 pesos na mas malaki yung sweldo nyo. Ayun, kasi ako, ang sweldo ko 4,600. Kayo, na mga mag-a-apply pa lang ngayon, 4,800 na guys. So, ano pang inaantay nyo? Mag-PM kayo sa Facebook page ko. I-refer ko kayo kay Ma'am Mona. Hindi ako yung may-ari. Hindi ako yung may-ari ng agency Nagre-refer lang ako kay Ma'am Mona. Tapos, hindi ko rin kayo mahanapan ng amo dito. Sila yung naghahanap ng amo guys. Kailangan nyo magpa-interview sa kanila. Kailangan nyo maipasa yung interview. And then, ibibigay niya kayo sa mga employer. Wait, maingay. Pagkatapos, pag naibigay na kayo doon sa mga employer, yung mga employer na yon magpipili doon sa mga video na gagawin nyo. Kaya galingan nyo sa video. Pag nakapili na doon sa mga video, ayun, i-interviewin na rin kayo ng employer. At pag nagustuhan nyo yung bawat isa, gusto nyo sila, gusto ka rin nila, doon i-hire ka na nila. Pero kung ayaw mo, doon sa amo na yun, pwede naman mag-cancel. Sabihin mo, magpa-interview ka ulit ng ibang amo. Halimbawa, ayaw mo kasi ang dami niyang anak, o kaya kasama yung, anong tawag dito, marami sila sa bahay, o kaya wala kang kwarto, pwede yun. Pwede kang mamili ng amo. Pero, matatagalan kasi, syempre, ilan kayo na nag-a-apply, diba? Malay mo, yung iba gusto nila ng ganun kasi gusto nila ng trabaho. So, ayun, at least maganda kasi online interview. Hindi ka magpabalik-balik ng agency para magpa-interview. Kumbaga, pupunta ka lang sa agency para mag-medical ka na kasi naka-hire ka na. Na-hired ka na nung amo. Pipirma ka na lang ng kontrata tapos magme-medical. Ganon, mas mabilis. So, sa mga gusto mag-apply, alam nyo na, follow me on my Facebook. PM nyo ako guys. Malapit na ako sa bus station. Susundo ako ng alaga. 4 minutes pa bago dumating yung bus. So, magpa-vlog ulit tayo. Yung mga nagtatanong naman sa interview kung anong mga tinatanong, introduce yourself lang. Yung gagawin nyo na video na maiksi, 1 minute na video, yun din yung itatanong sa inyo. And then, kung yung experience nyo matagal na, halimbawa nung 2020 pa, 2020, 2021, tapos tatanungin nila kayo kung anong ginawa nyo nung mga ilang taon. Kasi 2023 na ngayon So, tinatanong yan kung anong ginawa nyo noon. Ako kasi noon tinanong, 'di ba? Umuwi ako 2019. Tapos nag-apply ako 2021. So ayun, ano daw ginawa ko nung 2 taon na 'yon. So ayun, nag-pandemic, 'di ba? Kaya hindi ako naka-apply, hindi nabuntis ako, tapos nag-negosyo kami, pero failed naman, palpak. So ayun, kaya ako nakaisip mag-abroad. Tapos tatanungin din nila kayo kung bakit kayo mag-a-abroad, bakit Hong Kong yung napili nyo. So kailangan maging wais tayo doon. Minsan tatanungin kayo kung may mga kakilala kayo dito sa Hong Kong. Ayan, marami akong vlog about dito. Kung gusto nyo panoorin, meron akong playlist ng mga vlog ko dito sa Hong Kong guys. Panoorin nyo para may guide kayo sa mga mag-a-apply dito sa Hong Kong.
sobrang maganda naman dito magtrabaho. Syempre, may weekend day off. Once a week, may day off. Tapos pag mga holiday nila dito, holiday mo rin, wala kang pasok. Minsan 3 araw sunod-sunod, wala kang pasok, pero may bayad. Pwede ka mag-overtime. Tapos, pag Chinese New Year, marami silang mga pa-red packet, mga pa-cash, binibigay na cash. Tapos, pagka birthday mo, pwede ka rin bigyan. Tapos, pag maswerte ka, pwede ka nilang isama sa mga travel katulad ng amo ko. Ayun nga, aalis na naman kami, magpapamakaw na naman kami sa ngayong Biyernes. Tapos magja-Japan din kami sa Holy Week. So ayan, maswerte tayo kapag napunta tayo sa mga ganong employer. So ayun, darating na siguro yung bus mamaya ulit. Habang tulog yung alaga ko, so asikasuhin ko naman yung mga nilabang ko kaninang umaga. Tuyo na sila dahil medyo maaraw ngayon. So, mabilis silang natuyo. And sometimes kasi maulan, so kinabukasan pa yan natutuyo. Pero ngayon, ayan, planchahin and tiklop yung iba. So, hindi naman lahat pinaplantya yung mga pangbahay. Hindi, yung mga pangalis lang. Yung uniform lang, nung bata, ganyan. Pagkatapos naman magplantya is pahinga time. So, meron akong mga 1 oras o 1.5 oras para humiga-higa ng kaunti pag wala nang gawa. Tapos, minsan nanonood na lang ako ng K-drama pag hindi ako inaanto o kaya video ko sa mga bata. Kaso nga lang maingay masyado. So, ayun, nanonood na lang din ako minsan kasi nga baka magising agad yung bata. Rinig na rinig dito guys pag may kausap ka. Lalo na si Ella po, ang ingay-ingay nung pagkausap mo sa cellphone. So, ayun, minsan pahinga na lang din. Hindi kasi ako inaantok ba? Tsaka mahirap din makatulog. Ito naman yung dinner na pinrepare ko. So, ayan yung sabi ko kanina sa inyo na salty vegetable. Hiniwa ko na ng ganyang kaliliit. Tapos, ihahalo mo na dito sa minced pork. May nilagay na ako dyan na toyo, asukal. Tapos, walang asin kasi maalat nga yung vegetable. And then, nilagay natin ng cornstarch para medyo lumambot yung karne. Para, pag na-steam mo siya, magiging buo. Kumbaga, parang pizza. Parang ganun ang style niya. So, mamaya, hindi ko na maipakita sa inyo kasi darating na yung amo ko. So, ngayon, ganyan-ganyan lang. Ayan, so ito na siya, hinalo-halo ko na. May asukal guys, may sesame oil, ganun. Tapos ililipat natin siya dito sa pinggan na malaki. Ipa-flat natin dyan na parang pizza. And then, i-steam natin yan ng 25 minutes dito. Lalagyan niya ng tubig, tapos lalagay yung patungan. That's all for today guys. Tingin-tingin muna sa paligid, baka nandyan na yung amo ko. At pauwi na yun. Panggabi, pang umaga yung isa pero late na umuwi. So, ayun, tara. Tapos na rin ang buong araw na naman. Bukas ulit, guys. Diyan kumain yung mga magulang, kaya halos madami akong hinugasan dahil yung lolo at lola, tapos nagluto din. Nagdagan yung niluto. Yung amo ko na nagluto yung lalaki. Kasi kakain daw yung magulang niya dyan. So, ayun, dami kong niligpit. Pero ayos lang, maaga pa rin naman 8 o'clock. Sana maaga rin ang pahinga. Paligo ng bata, and then padede, tapos brush teeth, and then bihis, tapos ayun na, ako na maliligo, and then pahinga na. Yes, thanks God. Okay, yun na yung vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. Bye. Alam niyo, ang daming mata dito, mga CCTV. Siguro lagi nila ako nakikita nakatapat sa cellphone. Ano kayang ginagawa ng babae niya? Ba't laging naggagano sa cellphone? Bye bye. Like